Good morning viewers and welcome to my channel once again. And for today, I just wanna share some issues na pwede nating ma-encounter sa mga sasakyan natin. At yung mga dapat natin gawin upang mapanatili yung roadworthiness ng mga sasakyan natin. And disclaimer lang, this is based on my personal experience. So nandito ako ngayon sa garahe ng mga magulang ko. Dito nakapark yung isa naming sasakyan ng wife ko. This is a 2015 Toyota Fortuner. 10 years na siya dito sa amin. And recently nakaka-experience na ako ng lagotok, langit-ngit. May kabig din yung steering niya. Kusa siya, lumiliko pa kanan. Akala ko it's because of the accident na nangyari dati kasi sumansad ako sa gilid ng tollway and right side yung sumayad. That time kasi dinamaan ako ng antok sa biyahe and ayun, sumayad. And yan, kita nyo yung gas-gas. Ito yung gas-gas niya. Hanggang dun sa likod. Anyway, aftermarket accessories lang siya. Hindi pa yan yung pinaka-priority kong i-repair. Last week, pinaayos na namin to. So may mga pinalta na pang ilalim, yung mga joints, tie rods, rack end, pati shock absorbers. Pinalta na rin front and rear. So again, this is a 10-year-old car. So matagal na rin yung servisyo nito sa amin. And di pa talaga pag Toyota, tumatagal talaga yung pyesa. Since then, nung kinuha namin to, ngayon lang napalitan yung pangilalim niya. And by the way, ito ng mga accessories na to, add-ons lang to eh. Pinalagay ko lang to for the protection ng original fender flare. And para na rin hindi kumalat yung putik sa body kasi dati ginagamit namin to pang off-road. So pakita ko sa inyo yung mga pinalitan dito. Ilang ball joints ba meron? 4, 2 sa kanan, 2 sa kaliwa, upper and lower. So napaka-importante na yung mga ball joints, rack ends and tie rods ay nakakondisyon kasi ito yung nagdadala ng safety na sasakyan kapag nananakbo. And ito yung mga pinalitan dito eh. Yan yung lower ball joint, taas na yung upper, tapos yung tie rod, rack ends and stabilizer link. Yan yung mostly wear and tear parts sa pangilalim. So kapag talaga mga ball joints, shock, and also tie rod, rack end yung nasira, pati stabilizer link, expected na talaga malaking gastos yan. And after namin palitan yung mga dapat palitan na pang ilalim, so tinest drive namin, nawala naman yung mga lagitik, yung pamamalag na manibela, pero kumakabig pa rin siya papuntang kanan. And upon checking, ang possible cause nun yung brake caliper piston. Dito siya nakalagay. Yan. Yun yung nagpo-push and pull ng brake. So, stack up yun. And luckily, nung dinala ko sa mekaniko, linis lang daw ang katapat. And after malinis, kumakabig pa rin siya sa kanan pero minimal na, konti-unti na lang. Pero syempre, hindi siya safe gamitin pag ganun eh. And then nung chinek ko yung front tires, yung driver side ay oblong na. Ibig sabihin, papalitin na yung gulong. So, ang ginawa ko muna, pinagpalit ko yung gulong doon sa right rear, saka dito sa front left. And nung tinest drive ko, nawala yung kabig. So kapag nakakaramdam kayo ng gano'n, ng lagitik, ng kabig, ng pamamalag ng manibela, much better na ipacheck nyo sa mekaniko. Not only the joints, but also the brakes and tires. So itong gulong na to na nandito sa right rear portion. So ito yung dating gulong sa una, and this is papalitin na talaga. Hindi ko lang siya may pakitang oblong kasi para nasa ilalim yung oblong na part. Kapag ang gulong nyo oblong na, so kailangan na talaga yung palitan. And anytime pwede nang sumabog yan habang nananakbo and possible na mag-cause pa ng accident. So ito hanap ko muna ng kapalit. And also may isa pang dapat akong palitan sa sasakyang ito. Hindi lang itong gulong kundi yung gasket ng engine. So yung valve cover gasket is located sa loob ng makina. So bago natin lagay yung valve cover, kailangan muna natin lagyan ng valve gasket. Sa part na to, may nakita akong oil leak which means papalitin na. So bago natin mapalitan yung gasket, kailangan muna natin tanggalin ang engine cover saka intercooler. Okay, so tanong, bakit kailangan palitan yung valve cover gasket? Kasi di ba kapag ginagamit niya sa sasakyan, normally na mainit yung makina. So yung valve gasket niya, na-worn out yun sa pagtagal. And kapag worn out na, tumatagas na yung langis. Kaya minsan may makikita kayo sa engine na parang may nagli-leak pero wala namang butas. So yun yung kailangan natin palitan. And isa pang factor yon kaya minsan nagkukulang yung langis sa makina natin. So for the cost,
So yun na ayos namin sa pagpapalit ng ball joints, rack ends, tie rods, stabilizer links, and as well as the shock absorbers is kulang-kulang 27,000 including the labor cost. Para sa tire naman, so nag-inquire muna ako. Since size 20 yung mags niya, so ang tire size niya is 265, 50 R20. I think yung pinakamura nun ay ranging to 6,000 to 7,000 or kulang-kulang 8,000. Syempre, yung mas magandang brand such as Bridgestone, Michelin, BF Goodrich, mas mahal pa dun. And for the valve cover gasket, so nagtanong na ako sa pinagpagawa namin. 3,400, 1,500 yung pyesa, 1,500 yung labor, and yung mga degreaser na gagamitin is 400 pesos. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo. For more videos, you may also follow me on Facebook and TikTok. And you may also subscribe to my YouTube channel, The Range With TV. Thank you so much and God bless. Happy holidays.